Magandang araw sa inyong lahat, my beloved brothers and sisters in Christ. Ako po si Sister Maria at alam kong marami sa inyo ang nakaka-relate sa topic na ito. Sweldo mo dumating, excited ka, may pera ka na, pero after ilang araw, wala na, nawala agad. Hindi mo alam saan napunta, parang may butas ang bulsa mo, parang may kumakain ng pera mo. O kaya naman, may blessings na dumating, may bonus, may commission, may regalo, may extra income, tapos bigla may emergency, may sakit, may sira, may aksidente, at lahat ng blessings na yun napunta lang sa gastos. At tanong mo, bakit ganito? Bakit parang hindi tumatagal ang pera sa akin? Bakit laging may kumakaltas? Bakit laging kulang? Mga kapatid, ang financial problem na ito ay hindi lang practical issue. Minsan, may spiritual root yan, may spiritual cause kung bakit hindi nag-stick ang blessing sa buhay ninyo. May spiritual reason kung bakit may butas ang bulsa ninyo. At ngayong araw, i-explain ko sa inyo ang biblical at spiritual causes nito at iti-teach ko kayo kung paano i-plug ang butas na yan para ang blessings ay magstay na sa buhay ninyo. Before we begin, mag-pray muna tayo kasi ang topic na ito ay may spiritual warfare component. Heavenly Father, salamat po sa pagkakataon na pag-usapan ang importante topic na ito. Panginoon, alam po namin na ang finances ay importante. Hindi dahil materialistic kami, kundi dahil kailangan namin ito para mabuhay, para sa pamilya, para sa ministry. Kaya Panginoon, ipakita po ninyo sa amin kung bakit hindi tumatagal ang pera namin. Ipakita po ninyo ang spiritual roots at turuan po ninyo kami kung paano i-fix ito. In Jesus' mighty name, Amen. Una, possible na may butas ang bulsa mo dahil hindi ka nagtitit. Ito ang number 1 spiritual cause ng financial leakage, mga kapatid. Sinabi sa Haggai 1:6, nag-ani kayo ng marami, ngunit kaunti ang naani. Kumakain kayo, ngunit hindi kayo nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Nagsusuot kayo, ngunit walang nagiinit. At ang kumikita ng sahod ay kumikita para sa bulsa na may butas. Nakita ninyo yan? Ang Bible mismo ang nagsasabi ng bulsa na may butas. At ang context nito ay spiritual. Ang mga tao ay hindi nagbibigay sa house of God. Ang priority nila ay sarili nilang bahay, hindi bahay ng Diyos. At ang result, financial leakage. Ang pera ay dumadating pero umaalis din agad. Walang tumatagal, walang nag-accumulate. Kaya ang first step para i-plug ang butas ay mag-start ng faithful tithing. 10% ng income mo, i-give mo sa church. Hindi sa guilt, hindi sa obligation, kundi in faith at in obedience. Pangalawa, possible na may butas ang bulsa mo dahil may hindi mo binabayarang utang. Ito ay connected sa first point pero mas specific. Maraming Pilipino ang may utang na ni-ignore na. Utang sa kaibigan, utang sa kamag-anak, utang sa credit card, utang sa bangko, utang sa 5-6. At dahil hindi nila binabayaran, may spiritual consequence yan. Ang Diyos ay Diyos ng integrity at justice. Kung may utang ka, kailangan bayaran. Kung hindi mo kaya bayaran ng buo, mag-negotiate ka, mag-installment. Pero huwag kang tumakas sa responsibility kasi kapag may utang ka na hindi mo binabayaran, parang may invisible claim ang ibang tao sa finances mo. Yang claim na yan ay nagkakos ng financial blockage. Pangatlo, possible na may butas ang bulsa mo dahil sakim ka. Hindi ka nag-give sa mahihirap, hindi ka tumutulong sa nangangailangan, puro ipon lang, puro sarili lang, walang generosity. Sinabi sa Proverbs 11:24-25, may nangagsasabog at lalo pang dumarami, at may nagigipit ng labis sa nararapat, ngunit napaparam lamang. Ang mapagbigay na kaluluwa ay patataba, at ang dumidilig ay didiligan din. Ibig sabihin, ang financial blessing ay dumadaloy kapag may generosity,
Pero kapag sakim ka, nag-stop ang flow. At kahit dumating ang pera, hindi nag-multiply, nag-leak lang. Kaya mag-practice ng generosity, give to the poor, help those in need. Kasi ang seed na hindi mo itinanim ay hindi mamumunga. Pang-apat, possible na may butas ang bulsa mo dahil may financial curse sa family line mo. Ito ay generational curse na dumaan mula sa ancestors. Possible na may ninuno kang nagnakaw, nandaya, nang exploit ng tao, nag-scam, at ang curse na consequence ng kasalanan na yon ay dumaan sa next generations. Kaya kahit gaano ka pa kasipag, parang may invisible barrier sa finances mo. Kahit dumating ang pera, may instant emergency na kumakaltas. Kung feel mo na may generational curse, kailangan mo ng deliverance prayer. Kailangan mong i-break ang curse through the blood of Jesus. Kailangan mong mag-confess on behalf of your ancestors at mag-renounce ng kanilang financial sins. Panglima, possible na may butas ang bulsa mo dahil walang financial discipline. Ito ay practical cause na pero may spiritual component din. Maraming Pilipino ang impulsive buyer, nakakakita ng sale, bili agad. Nakakakita ng bagong gadget, bili agad. Nakakakita ng trending na shoes, bili agad. Walang budget, walang plan, walang self-control. At ang lack of self-control ay spiritual issue. Kasi ang self-control ay fruit ng Holy Spirit. Kung wala ka nito, ibig sabihin hindi ka spirit-controlled. Flesh-controlled ka. Sinabi sa Proverbs 21:20, may mahahalagang kayamanan at langis sa tahanan ng pantas, ngunit sinisip-sip ng mangmang. Ibig sabihin, ang wise person ay nag-iipon, may reserve, may savings. Pero ang foolish person ay nauubos lahat agad. Kaya kailangan ng financial discipline. Make a budget. Track your expenses. Distinguish needs from wants. Practice delayed gratification. Pang-anim, possible na may butas ang bulsa mo dahil sumama ka sa financial schemes na against sa principles ng Diyos. Pyramiding, get-rich-quick schemes, gambling, illegal activities. Maraming Pilipino ang nalure sa mga ganito kasi ang promise ay mabilis na yaman pero ang reality ay pagkawala ng lahat. Sinabi sa Proverbs 13:11, ang kayamanan na kinita ng madali ay unti-unting nawawala, ngunit ang nag-iipon ng kaunti-kaunti ay yumayaman. Ang God's way of prosperity ay through diligence, integrity at patience, hindi through shortcuts at unethical means. Kaya kung involved ka sa mga questionable financial schemes, umalis ka na, cut your losses, at mag-start ng clean slate. Pang-pito, possible na may butas ang bulsa mo dahil ginagamit mo ang pera sa bisyo, alcohol, cigarettes, gambling, drugs, luho, vanity. Maraming Pilipino ang nagrereklamo na kulang ang sahod. Pero pag tiningnan mo ang expenses, ang laki ng napupunta sa bisyo, sa inuman, sa yosi, sa sugal, sa mga hindi essential. At ang bisyo ay hindi lang nag-drain ng finances, nag-drain din ng spiritual life, nag-drain ng health, nag-drain ng relationships. Kaya kailangan ng deliverance mula sa bisyo, kailangan ng lifestyle change, kailangan ng new priorities. Pangwalo, possible na may butas ang bulsa mo dahil puro ka complainant. Puro reklamo, puro ingay, walang gratitude. Ang spirit of complaining ay opposite ng spirit of thanksgiving at ang Diyos ay hindi nag-bless ng ungrateful people. Sinabi sa Philippians 2:14, gawin ang lahat na walang pagrereklamo at pagtatalo. At sa 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng mga bagay. Kaya kung gusto mong mag-attract ng blessings, mag-start sa gratitude. Thank God for what you have now. Kahit konti, kahit hindi perfect, thank Him. Kasi ang gratitude ay nag-o-open ng door para sa more blessings. Pang-siyam, possible na may butas ang bulsa mo dahil mali ang priorities mo. Puro material things, puro earthly possessions, wala sa spiritual investments.
Sinabi ni Jesus sa Matthew 6:19-21, "Huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa kung saan ang tanga at kalawang ay sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay naninira at nagnakaw, kundi mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kung lahat ng investments mo ay sa lupa lang, lahat ay mawawala. Kasi temporary lang ang earthly things. Pero kung may investments ka sa kingdom of God, eternal yan. Kaya invest sa spiritual things, invest sa souls, invest sa ministry, invest sa charity. Yan ang hindi mawawala. Ngayon, mag-pray tayo para i-plug ang financial leaks. Heavenly Father, dumarating kami sa inyong harapan ngayong araw na may puso ng repentance at faith. Panginoon, nakita po namin ang mga butas sa financial life namin. Nakita po namin ang mga spiritual causes. Lord, kung hindi kami faithful sa tithing, patawarin po ninyo kami. Starting today, we commit to be faithful givers. Turuan po ninyo kaming maging generous. Kung may utang kaming hindi binabayaran, bigyan po ninyo kami ng plan at ng resources para bayaran yan. Alisin po ninyo ang spirit ng pagtakas sa responsibility. Kung sakim kami, palitan po ninyo ng generous heart. Kung walang financial discipline kami, bigyan po ninyo ng self-control. Kung involved kami sa wrong financial schemes, bigyan po ninyo ng wisdom na umalis. Kung may bisyo kaming nagde-drain ng finances, deliver po ninyo kami. Break the addiction, break the bondage. At Panginoon, kung may generational financial curse sa family line namin, sinisira namin yan ngayong araw sa pangalan ni Jesus. We renounce every financial sin ng aming ancestors. We break every curse. We close every door na nag-allow ng financial leakage. Idinedeklara namin na ang bulsa namin ay walang butas na. Idinedeklara namin na ang blessings na darating ay mag-stick na. Idinedeklara namin na ito ang season ng financial breakthrough. Lord, i-plug po ninyo ang lahat ng financial leaks sa buhay namin. Protektahan po ninyo ang income namin. Multiply po ninyo ang blessings. Bigyan po ninyo ng wisdom sa paggastos. Bigyan po ninyo ng discipline sa pag-iipon. At higit sa lahat, Panginoon, turuan po ninyo kaming maging faithful stewards. Kasi alam po namin na ang lahat ay galing sa inyo at lahat ay para sa inyo. In Jesus' powerful name, we declare financial breakthrough. Amen, mga kapatid. After ng prayer na yan, kailangan ng action. Hindi pwedeng prayer lang. Kailangan may practical steps. Starting this week, gumawa kayo ng financial audit. List down lahat ng income at expenses. Identify kung saan napupunta ang pera. Tignan kung ano ang pwedeng i-cut, ano ang pwedeng i-reduce. Make a commitment na magsimula ng tithing. Kahit 10% lang ng net income, i-give sa church every week or every month. If may utang, gumawa ng payment plan. Contact yung creditors, negotiate kahit installment basis, basta may action. Practice delayed gratification. Before bumili, tanungin mo sarili mo, need ba talaga ito o want lang? If want lang, huwag muna. At most importantly, change your mindset from scarcity mindset to abundance mindset, from fear to faith, from hoarding to giving. Tandaan, ang Diyos ay El Shaddai, the God of more than enough. Kung faithful ka, poprotektahan niya ang finances mo, i-multiply niya ang blessings mo, i-plug niya ang butas. Share this video sa mga taong naghihirap din financially. Baka kailangan din nila marinig ang spiritual perspective na ito. Comment kayo sa baba kung ano ang pinaka-na-realize ninyo. Ano ang butas na kailangan ninyong i-plug? Subscribe para sa more teachings about biblical prosperity, financial stewardship, at God's principles sa pera.
Always remember, money is not evil. The love of money is evil. Money is a tool. Use it for God's glory. Manage it with wisdom. At ang Diyos mismo ang mag-i-ensure na hindi ito mawawala sa inyong buhay. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng financial breakthrough. Naway maging faithful stewards kayo. Naway ma-experience ninyo ang abundance na promise niya. Hanggang sa muli mga kapatid, si Sister Maria ay nanalangin para sa prosperity ninyo. Plug the holes, receive the blessings. Mahal kayo ng Diyos. Amen.